Ayan mga kabokals, ito na po yung natapos nila Kuya Greg ngayon, araw ng Biyernes. And ito, pinagawan ko si Beauty ng munting mga kabokals, kasi may sumobra pang halo kanina, saka halo blocks. So pinagawan ko na siya, pero talagang pagagawan ko naman talaga siya. Morning mga kabokals, dumating na yung additional na hollow blocks natin, 90 piraso. 90 boss? 90. And additional 90 hollow blocks tayo mga kabokals. Ganito yung update tayo ngayon, Friday morning mga kabokals. Ito na po yung ginagawa natin. Bali, dalawang patong pa yan. Magpa-flooring pa yan. Magpa-flooringan pa. Tapos, nilibel ito. Ayun yung mga lupang nakuha nila sa gilid. Siya nila itinambak yan para, kasi nilibel was na yan, nakalibel yan. Bali level ang flooring yan. Yung lupa kasi natin dito pababa doon, kaya ito mas hinabol nila ito. Yan, balikan natin sila mamaya mga kabokals para makita natin yung kung gaano na siya kataas mamaya. Ayan mga kabokals, nagbabakal na si Kuya Greg paikot. Meron na sa baba yan kuya na ganyan, napaikot. Oo. Bali pangalawang paikot na yan. Ayan. Ito mga kabokals yung pangalawang paikot yan. Meron sa baba yan mga kabokals. Tuwing ikalawang ikalawang hollow blocks. Oh, ikalawang patong. Ikalawang patong may ganyan mga kabokals. Tapos ito yung ating D12, ito D8. Ayan, paikot siya mga kabokals. Ayan. Pangalawa na yan. Maghahawak-hawak nun. Tapos dalawang patong pa na hollow blocks kasi yan. Dalawang patong pa yan. Tapos sa ibabaw niya, papaikutan ko ng tubo na naka-welding dito. Naka-welding, paikot yan. Tapos papatong natin yung hanger ng mga battery cage. Para marami naman tubo si Edwin na naiwan dyan. Matitibay yan. Yung panghukay niya. Yun ang iikot natin para mahawakan niya yung mabigat din kasi yung battery cage. Kailangan may supporta rin talaga na bakal. I-hanger na lang kasi mga kaboras. Hindi na yung paa, hindi na natin patutungtungin sa flooring. Nakahanger lang yan. Makikita nyo kung bakit ganun ang gagawin natin mga kabokals. Kung bakit hindi natin patutungtungin sa flooring. Makikita nyo yan.
Laki-laki din to. Ang haba pala, ang haba din. Ayan mga kabukals, pinabawasan ni Kuya Greg yung bakal kasi kinapos tayo dun ng ano, kasi malalim dito eh, mas malalim, so magdudugtong tayo, i-welding yan dito, i-welding kasi isang patong pa to eh, so lulubog ito eh, kailangan ko bakal na kalawit kasi pagkakapitan natin ng paikot natin na tubo, papaikutan natin yung tubo na naka-welding, kailangan ko may nakalawit na ganito. Kaya kinukuha niya yung mga sobra doon. Kaya kasi mga sobra na yun. Ayan. Tapos siya niyang ano dito, i-welding dito sa mga kinapos para lumutang. Hindi kasi pwedeng ano eh, mas gusto ko naka-welding kasi pag alambre lang, walang tibay eh. Kailangan yan nakakonekte all the way down. Kaya kailangan naka-welding para yung tibay na doon. Makita nyo naman yan kung bakit ganun ang gusto kong gawin. Yun nga, may paikot kasi yan na tubo. Tutubuhan namin yung paikot. Ayan. Tapos dyan namin sa tubo na yun, doon namin isasampa yung hanger ng mga battery cage. Lahat sila nakapatong doon sa tubo na i-welding din namin dito sa paikot. Isang patong pa kasi ito mga kabukal. Isang patong. Ito. Ayan na yan. Ito na yung huling patong. So may nakalawit na bakal kailangan na ganyan. Para may kakapitan yung tubong paikot. Parang pinakalabi, diba? Lalabian namin ng tubo paikot yan. Yung makapal, yung ginamit ni Edwin dun sa paghuhukay niya. Andun lang naman, nakatambak lang naman, hindi na niya binalikan. So gagamitin namin dito yun. Yan. So yan po yung sinasabi ko, hindi namin, imbis na itali namin lang ng alambre, winelding namin para mas matibay. Kasi pagka tinali mo lang ng alambre, kahit habaan mo pa eh, ano rin yun, kalaunan kasi yung alambre ano rin yan, mabubulok din sa loob yan, mawawalan din ng tibay. At least yan naka-welding talaga. Ito yung iba, dinugtong na niya yan. Ano po yan? Dugtong. Ay, sasapian mo pa? Sasapian mo dito ng ganito. Oo, para mas matibay. Ayan. Bali, isang patong na lang yan mga kabukals eh. Ayan. So, yun yung nakikita nyo na yun na nakalawit. Ito tayo. Ayan. So, ito mga kabukals. Yan po yung lawit. Ito na kasi yung huling patong. Yan na yung huling patong ng hollow blocks eh. Yan na yun. Ayan po yung lawit natin. Diyan po namin ikakapit yung paikot natin na tubo. I-welding din dyan sa palawit na yan. Kaya lahat po yan dapat may mga nakalawit na bakal and naka-welding. Ito sasapian pa ni Kuya Greg mamaya. Sasapian pa niya mamaya para mas matibay. Yan. Ano kasi ang mga kabukas, pag nalabian natin ng tubo yan, yan na yung hahawak sa buong pundasyon sa taas eh. So, di ba, yung possibility na gumuho yung buong pader kasi nga mabigat yung nakapatong sa kanya. At least medyo mababawasan yung pressure sa pader kasi ina-absorb noong nakapaikot na tubo yung pressure. Naghahawak-hawak yan dahil naka-welding lahat yan eh. Naka-interconnect welding lahat yan. Tapos nakakapit sila dito sa mga bakal natin. So sila yung mag-absorb ng pressure talaga.
Hindi sila yung may tutulak, may papasok na ano, na posible pong ikaguho ng pader. So yun po. Yun lang naman po yung naisip kong gawin para mas mapatibay yung ating ano, ginagawa dito. Anyway, mga tubo naman dyan na sayang lang, mabubulok lang din naman yun. Might as well gamitin na natin dito. Ayan. Maya tignan natin yung huling patong pag nagka-huling patong na sila. Yan mga kabukas yung sapi. Kasi yung bala mo kaya? At mayroon pang tatlo eh. Ewan ko lang kung kakasya. Sige, mamaya na lang. Hiram ako kay Andrew. Yan, di ba mga kabukas? Mas matibay yung ganyan kaysa yung itatali lang ng alambre, di ba? Yan. Ito na lang may welding machine si Kuya Greg. Tapos may kuryente tayo dito. Kasi kailangan matibay ito mga kabukas. At kailangan siyang mag-hold ba? Yan. Makakita nyo mga kabukas kung ano talagang mangyayari dito. Isang patong na lang yan. Hindi, bibili na nga lang ako ng welding ano. Bibili na ako welding rod kuya. 1 kilo siguro no? Oo, kasi yung tubo, welding din natin. O yung tubo eh no? O, bibili. Hindi, may welding rod sa bahay. Uwi ako bukas eh. Wala tayong gawa sa linggo no? Oo, tingnan mo tayo. O, uwi ako ng Sabado ng gabi. Kasi sasamba rin ako. Oo. Pahinga mo na ng linggo. Marami welding rod doon na tira nyo eh no? Hmm. Yan. Yun. Sakit sa mata yan mga kabukalis. Welding, nakapamamaga ng mata yan. Kuya Greg yung isang araw namaga mata niyan bago siya mag-start dito. Kasi nag-welding siya kay Andrew. Medyo layo tayong konti. Maganda rin talaga yung may kompleto kang gamit sa ano, sa paggagawa ng mga ganito. May welding, may grinder. Ayan. May init pa mga balls. Tibay na yan. Tibay na mga kabokal. Naka-welding lahat yan. Binibilang ni Kuya Greg yung bakal na ano, yung pang ano natin sa flooring. Kakapusin pa rin yung bakal din siguro. Magdadagdag pa uli ng bakal. Kasi ilang piraso na lang nga sa labas eh. Walang bakal natin. Ilan pa kailangan? Itong mahaba dito eh. Hindi malay nandyan no. 10 piraso pa. 10 piraso. Bukas ko na lang na umaga ano, takbuhin ako na magkakarga. 7 piraso kasi dito kulang yung isa eh. Oo nga. Dudugtong eh. Dudugtong. Dito kasi maikli lang naman dito eh. Alang-alang sobrang dalang gawin ko eh. Oo, baka bumiyak eh. Wampit lang layo. Oo, sige.
10 Okay. piraso pa. 10, sige. Bukas na lang. Kasi ito magagamit ko naman to eh. Kung nasintahan ko na ano, binuto ko na ito. Pinutol ko ng dugo. Hugutin mo na. Sige, sige. 10. Ano yun, no? 8 lang, no? Yung 8. Oo, yung maliit lang. Sige, bukas na lang. Flooring. Bukas sa umaga na lang. Magta-tamper pa naman kayo bukas, no? Mga vocals. Talagang lumalabas ang gastos pag... Ito may tinawag ako ng ano, may ahas to. Hindi naman namin napatay. Ahas? Ako sa kubo niya. Ah, nandiyan ba sila? Kaya nga ako nagtagal pumunta dito. Wala ka. Ano ng ahas eh. Baka yun yung ahas na nakita ko nung isang gabi tumatawid dyan, ah. Malaki. Malaki din. Siguro mga ano... Maliit lang nandun. Ah, maliit. Nakita ko mga 4 feet eh. Anong kataba na? Parang yung hilalaki. Maliit pa. Kaya akin nakita ko nung nakaraan eh. Laki. Ah. Galing dyan sa talay iba, tumatawid dun sa kanila. Malaki ah. Ha? Ano pong kalaki? Ay, wala, nakakatakot na yun. Ay, pala isa. Ayan mga kabukals, papaayos natin yung libingan ni Beauty. Lalagyan ng hollow blocks. Tapos, sa semento yun yung ibabaw. Para siyang ano talaga, ang libingan talaga na ano. Yan na naman siya. Ito na po yung ano, na hollow blocks na lahat. Ayan. Paikot na yan. Tapos nagtatabo na si Kuya Greg para i-level kasi hanggang dito yun. Ayan, hanggang dyan yan. I-level yung lupa. Para pag nag-flooring, level yung flooring natin. Ayan. So, ang lalabas po dyan, 3 patong na hollow blocks. Ang lalabas, 3 patong. Ang nakalita ko yan. Katulad nito, ganyan. Ganyan magiging itsura niyan mga kabukals. 3 patong. Ayan. So ito, yun nga, yung libingan ni Beauty. Pag nagka ano ko, lagyan natin ng parang lapida talaga yung nakalagay yung mukha niya. Pero sa ngayon, ayan, sisimentohin lang muna para maayos yung libingan niya. Yan yung magiging permanent na libingan niya. Yan. Yan mga kabokals. Yan yung semento ang gagamitin sa ano ni Beauty. Oh. Siop mga kabokals. Yan. Paikutan niya ng hollow blocks tapos ano, sa ibabaw may semento. Ayan mga kabokals, ito na po yung natapos nila Kuya Greg ngayon, araw ng Biyernes. Ayan, 3 patong po tayo ng hollow blocks. Then ito ikinalat na nila yung lupa. Pero kulang pa yan, magtatambak pa yata ng konti kasi ile-level nila, pipit-pitin pa yan. So, cement on yan, magbabakal naman sila. Hindi, magpipit-pit yata sila bukas, tapos magbabakal, magle-layout ng bakal. Ayan. Tapos yan, papalitadahan pa po yan. Marami pa pong gagawin. Kinapos nga po tayo ng bakal, so bibili pa ako ng 10 bukas para dito sa flooring. May 5 pang natira dyan. And ito, pinagawan ko si Beauty ng munting ano, mga kabokal, kasi may sumobra pang halo kanina. Saka hollow blocks. So pinagawan ko na siya. Pero talagang pagagawan ko naman talaga siya. Ayan. Si Beauty mga kabokals. Ayusin natin yan. Pag nakabelo na tayo, ayusin natin. Bala kong lagyan ng lapida na may muka niya. So yun po si Beauty. So ayan mga kabokals, ayan po ang ating na-accomplish for today. Tuloy-tuloy lang po dito sa ating project na ginagawa.
Marami pa po tayong gagawin dito. So abang lang po kayo, tutok lang po kayo. Maraming salamat po sa inyong muling pagsama. Amazing na buhay. Bye-bye.